Samantala, tiniyak ng minority ng Kamara na dadaan sa masusing proseso ang gagawing investigasyon nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating PNP Chief at Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa War on Drugs campaign ng nakaraang administrasyon noong 2016. Ilan sa mga uungkatin ang extrajudicial killing. Tunghayan ang detalye ng balita mula kay Alvin Pelobello. Tiniyak ng minority bloc sa Kamara na dadaan sa masusing investigasyon ng Kongreso ang pagpapatawag kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Philippine National Police Chief at ngayon Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa naging madugong laban ng daang administrasyon kontra sa iligal na droga. Ayon sa minorya sa Kamara, kailangang mapanagot ang nasa likod ng tinaguriang extrajudicial killings o EJK na nagugat umano sa direktiba ni Duterte. Magkaroon ng katarungan na yung ating mga kababayan na nabiktima at sana ang administrasyong Marcos ay makatulong para makuha yung justisya. Wag na tayong mag-cover up. Syempre dapat ay pagpatuloy itong paghahanap ng katotohanan. Maraming mga hindi din naman maipaliwanag mismo kahit ng mga dating PNP chief, 'di ba? Na kapag naiiwan na vague ang mga ginagamit na salita, kagaya ng negation, tsaka pag-neutralize ng mga drug suspect, ang nangyayari, ang interpretation yan sa ground, sa maraming pagkakataon, ay patayin kahit yung mga pinaghinalaan pa lang na gumagamit o nagbebenta ng illegal na droga. Kinakailangan din umanong maipaliwanag ng nagdaang administrasyon ang hindi natupad na 6 na buwang palugit ng dating Pangulo upang masugpo ang iligal na droga sa bansa. Talagang dapat kaya nga sabi ko nga, may nagsisinungaling at merong, sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo kung meron mga ganitong pronouncement. Ayan, sinabi na nga ni former Secretary Duque na may mga pronouncement talaga si dating Presidente Duterte, tapos binabawi niya ngayon. Sa loob ng unang 17 buwan ng Duterte administration, umabot sa 20,322 na umano'y drug suspect ang napaslang dahil sa oplantokhang na katumbas ng 40 kataong nasasawi kada araw. Maging International Criminal Court o ICC ay nais paimbestigahan ang paglabag sa karapatang pantao ng nagdaang administrasyon sa kampanya nito laban sa iligal na droga. Kahapon, muling binuksan ni Manuel ang usapin sa pagpapatawag sa nagdaang administrasyon hinggil sa oplantokhang. Dahil dito, iniimbitahan na ng Kamara ang dating Pangulo at si De La Rosa matapos aprubahan ni House Committee on Human Rights Chairman at Manila 6th District Representative Bienvenido Abante ang pagdinig sa investigasyon kaugnay sa madugong War on Drugs campaign. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello sumasaludo sa bawat Pilipino.